Ngayon, pumunta tayo doon sa 18 marites po, mga kababayan, aka 18 Barbies po, mga bossing. At eto nga po, no, yung nangyari, yung hearing, mga kababayan, yung nangyari, yung meeting, ano po, doon sa Senado, sa pangunguna po ng chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, na ang expect natin, akala natin, dadating itong mga um, 18 marites o 18 Barbie ay hindi po. Sila po ay dumiretso o dumating doon sa Senado, pero sila po ay dumiretso doon um, sa opisina ni Robin Hood Padilla, mga kababayan. At eto na nga po iyon. Sabi ni Ma'am Chris Rose, ganda ng t-shirt mo, Mark. I like it. Naku, gusto man kitang padalan nito. Ang layo-layo mo naman. Oh, 'di ba? Ano 'to? VIP Fitness Club 'to, no? Game. Sir, padaan mo lang. Ayan na, oh. Gano'n pa din po, parehas din po ng estilo ito, mga kababayan, ha. Huwag po kayong mabibigla at huwag kayong magugulat. Parehas ng estilo, um, na nasa likod yung 18 marites at puro po si Baligod lang ang nagsasalita dito. Bakit hindi sila pumunta doon sa taas? Ayan, nandiyan na sila sa Senado, nandiyan sila sa ano, sa opisina ni Robin Padilla, 'di ba? Konti na lang. Nasa taas na sila, doon sa session hall. Hindi pa nila pinuntahan. Baka natatakot talaga. Kasi po, ang mangyayari po, ang magiging sistema po niyan, mga kababayan, kung kay Rodante Marcoleta, no po, na Green Ribbon Committee. Kung doon po, mga kababayan, sa Green Ribbon Committee, nitong si Marcoleta, si Baligod po, no, ang pinapasagot ng pinapasagot. Parang nagpapalitan lang nga po yung dalawang unggoy, ng tanungan, si Baligod, si Marcoleta, si Baligod, si Marcoleta. Pero napakaliit po at kaunting-kaunti, mga kababayan, yung ano, yung pagsasalita nung 18 marites. Samantalang sila po, mga boss chief mo, sir, yung mismong may eksperyensya. Sila mismo ang nagsasabi, "Nakita namin si ganito, nakita na inabot namin kay ganito, dineliver namin kay ganito." Bakit hindi sila ang magkuwento? Bakit puro si Baligod? Kasi ang tingin ko ho dito, mga kababayan, kay Baligod yung mismong master script ho nila. 'Di ba? Sabi ni chess master, scammer yang si Defensor. Ginagawa nila para mag-alsa ang taong bayan. Nakita mo, sir, ano sabi noong si ano, Congressman Jose Alvarez? Ang sabi niya, nung una naman po, wala naman po ako diyan sa mga mali-maleta na 'yan. Pinadalhan po ako ng mensahe nitong kampo ni ano, Mike Defensor. Ang sabi, i-endorse ka daw, inuto pa daw siya, i-endorse ko daw itong, impeachment ni Bongbong Marcos o versus kay Bongbong Marcos. Nung sinabi ko, hindi, ayaw ko. Ayun, sinali na daw po sa maleta si Jose Alvarez. So, sa makatwid po, mga kababayan, ilan yung ganyan nila? Ilan yung ginaganyan nila? Ilan yung ginanyan nila na kasama po o sinama lang nila, idinagdag nila sa bilang na nakatanggap po ng maleta. 'Di po ba? O ngayon, explain ko ulit. Sa nakikita natin doon sa Green Ribbon Committee ni Marcoleta, puro si Baligod, si Baligod, si Baligod, si Baligod po ang nagsasalita at si Rodante Marcoleta at less yung mga pagsasalita nitong 18 marites. Kay Erwin Tulfo po, mga kababayan, nagaganapin na Blue Ribbon Committee, mga boss chief sir, hindi po gano'n. Si Baligod, extra lang 'yan, nandoon lang 'yan sa likod at ang papaharapin po at talagang tinitiyak ko kung sino ang mga sasagot, yung 18 marites po. Gano'n ang mangyayari at gano'n po ang pagkakaiba, mga kababayan. Tayo, lagi ho tayong nanonood ng mga hearing sa Congress at nanonood ng hearing sa mga Senado. Sino po yung nasa likod nung mga kinakausap? Yung kanilang mga abogado. Pero limitadong-limitado po na magsalita. Dito sa estilo nitong mga 'to, oh, si Baligod lahat ang nagsasalita ho, mga kababayan. Bakit? Kasi kapagka pinagsalita yung 18 marites, napakarami ho niyan, mga bossing, malamang sa alamang, magulo at malito at mahirapan po sila na
pagtugma-tugmain yung kanilang mga istorya. O pakinggan niyo na po ito, ang dami ko nang sinabi bago ko i-play yung video. Sir, padaan lang po. Para share tayo, sir. Game. Magbigay po namin ng Statement muna, statement muna. Ang statement po. magandang umaga po sa inyong lahat. Naparito po kami sa Senado. Kasama ko ang 18 na dating mga sundalo ng Republika ng Pilipinas. Diba, nasa Senado sila. Papanik lang naman doon sa taas o pupunta lang naman sa session hall. Diba, Ma'am Elena Garcia at Joel? Pupunta lang sa session hall. Hindi pa nila ginawa. Kung para sa Pilipino talaga, yung gusto nilang sabihin, rerekta sila doon. Para patunayan doon sa mga Pilipino na hindi naniniwala sa kanila. O tingnan nyo, eto, kahit saan kami pumunta, Rodante Marcoleta man ang magpaumpisa, o Rodante Marcoleta man ang chairperson, o si Erwin Tulfo, nandito kami, hindi kami Barbie. No? Talagang handa kami diyan sa mga question and answer nila. Pero ano po ginawa nila? Ayun, nasa Senado na, doon sa opisina ni Robin Padilla, hindi pa pumunta sa taas. Takot, duwag, kabado, alaw siyag bolso. Naknanto ko Napapansin niyo po ba kung ano lang yung nagiging benepisyo doon sa opisina ni Robin Padilla, mga kababayan? No? Una, na issue na yung isang staff niya ay humihit-hit ng damo. Naalala niyo ho yun, mga kababayan? Tapos pagkakanlong dito kay Bato de la Rosa. Oh, ano pa? Isama na natin, baka damay din yung opisina ni Robin Padilla doon sa Barilan, sa Senado. Di po ba, mga kababayan? Parang wala pong magandang nakukuha o nahihita ang mamamayang Pilipino dito sa opisina ni Robin Padilla ho, mga kababayan. Sa dalawang kadahilanan. Una po ay gusto kong maklarify ang mga imbitasyon na natanggap namin. Pagkatapos po kasi ng Blue Ribbon Senate Blue Ribbon Committee Sorry, tay. noong June 4, Nabigo ako. bandang alas 2:30 po ng hapon. Nakatanggap po ako bandang alas 8 ng gabi ng isang imbitasyon na pinapatawag ulit kami sa Senado sa araw na ito, Lunes. Nagka-problema po ako dahil pagkatapos ng June 4 hearing ay nagsiuwian sa kanilang mga probinsya yung ibang mga sundalo. Nakakuha agad ng palusot ho, mga kababayan. Ha? At sinamahan din nila yung si Walter Manalansan para sa lamay ng kanyang kapatid na namatay noong umaga ng June 4 din, 2026. Kaya minarapat ko po na sumulat kay Senator Cayetano noong araw din na yon, nung gabing yon, no? Kailangan ba pagpaalam kay Senator Cayetano? No? Lagi niyong sinasabi, lagi niyong bukang bibig para sa mamamayang Pilipino yan, para ibuko yung mga sinasabi ninyong kasama diyan sa mali-maleta. Pero bakit kailangan pang magpaalam kay Peter Cayetano? Di ba? Sabi ni Faye Nobio, hindi ko magawang paniwalaan lahat ng words na lumalabas sa bunganga niyang si Baligod. Sino naman po ang maniniwala dito? Mga DDS lang ho. So makikita ninyo dito ang in-email ko na sulat, June 4 din ang petsa, humihingi ng guidance kay Senate President Alan Cayetano. At bakit ko po in-address kay Senate President Alan Cayetano ang aking... Hindi na kailangan ng guidance. Para sa mamamayang Pilipino, no? Pupunta kami doon sa Senate Blue Ribbon Committee ni Alan Peter Cayetano with Marcoleta. Pupunta din kami dito sa Senate Blue Ribbon Committee ni Erwin Tulfo. At kahit na pabalik-balik na rin yung mga tanong sa amin, sasagutin namin yan. Ganon dapat, boss. No? Kasi, Diyos ko, parang kabado lang kayo. No? Kabado lang kayo na pumunta kasi nga hindi Rodante Marcoleta ang mangyayari doon sa Blue Ribbon Committee. Nito pong si Erwin Tulfo, mga kababayan. Ang mangyayari, talagang gigisahin po at aalamin at palalabasin ang katotohanan
diyan sa Blue Ribbon Committee ni Erwin Tulfo. Gano'n 'yon, kaya natatakot po itong mga ito. Ang gusto nila yung may sumasalo, 'no? At yung may nagle-lead para doon sa naratibo nila, na gustong mangyari. 'Di ba, Sir Addictus Rex? Oh, shout out po sa iyo. brinkmanship. No? We observe delikadesa. Ano, ayop pa. Sandali, sorry lang. Pasensya na ho mga kababayan at medyo hindi ko napigilan yung pagmumura ko doon. May delikadesa pa sila, ha. Oh, Delikadesa is addressed to the senses of the senators who were named in the affidavit of the 18 former soldiers. Hindi po pwede sa isang demokrasya na kung sino pa yung inaakusahan ay siya pa ang mag-iimbestiga. ito yung pagpapa-inhibit nila kay Erwin Tulfo. Sir, baka mamaya patulang ka niyan. Kaming mamamayang Pilipino nanonood sa inyo. Baka mamaya patulang ka ni Erwin Tulfo. Mag-inhibit yan, pumunta lang kayo. No? Tapos ipinasa, kunyari kay Win Gatchalian, ipinasa kay Risa Ontiveros. Kasi ang sabi ho nitong mga ito na ni Baligod, mga kababayan, ay kung sino pa yung sinasabi namin pangalan, siya pa ang mag-iimbestiga. O ngayon, wala, hindi nyo nasasabi ang pangalan ni Mig Subiri, hindi nyo nasasabi ang pangalan ni Risa Ontiveros, hindi nyo nasasabi ang pangalan ni Lito Lapid. O, hindi nyo nasabi ang pangalan ni Rapi Tulfo. O, at yung iba pa, baka mamaya ipasalo, o sige, kayo muna mag-chairman dito para daw pumunta yung si Balugang Baluga. si Baligod at yung 18 Marites. Baka mamaya ganun. Tapos biglang ang sasabihin nyo sa amin, hindi. Iba na naman yung sasabihin ninyo na dahilan ninyo. Aba, akala nyo yata parang kami kayo. Na parang gago kayo. Di ba? Akala ho yata nila ang mamamayang Pilipino ay madali pong gaguhin, mga kababayan. Kaya ganun ang mga asta nito. Di ba? Baka mamaya po, kunyari, like example, o sige, sabihin po ni Erwin Tulfo, Senator Risa Ontiveros, ikaw na ang tumayo na na chairman nitong Blue Ribbon Committee para pumunta yung 18 Marites at si Baligod. Ano po? Pag ganon, baka mamaya kinabukasan sabihin nyo, ay naku, sandali. Si Risa Ontiveros din nakatanggap sa amin ng maleta. O para nga naman, sasabihin ulit nila na, tignan mo ang pag-iimbestigahin yung nakatanggap din ng maleta. Alam na natin yung estilo ho nitong mga ito no? Estilong kupal ho, mga kababayan. At siya ang magdedesisyon kung sino ang nagsasabi ng totoo o hindi. Ito na lamang po ang panghuli na mensahe ko sa ngayon naman ay kay Senator Robin Padilla na isang membro ng Blue Ribbon. Ayan. Si Robin Padilla. Nako, desperado na din ho itong tao na ito, mga kababayan. Bakit? May kakaharaping kaso. Obstruction of justice. Kaya ngayon, talagang nakikipush na siya. Talagang nandun na din siya. Gagawa at gagawa ng paraan, mga boss chief amo, sir, para ibintang, at madawit si Pangulong Bongbong Marcos diyan sa naratibo po nila. Bakit to, mga kababayan? Simulat sa pulpa naman, ang target niyang mga yan ay wala pong iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Bakit sinasamahan ni Robin Padilla itong mga ito, mga bossing? Kahit na halatang-halata na yung mga kasinungalingan. Kahit na pati Loren Legarda, wala na ha. Pero nandoon po yung address na mga binanggit nila. Di ba? Para po, maligtas si Robin Padilla. Kung sakali na matanggal si Pangulong Bongbong Marcos, mahalili, mapalitan ni Vice Presidente, di yung sinasabing obstruction of justice na ikinaso kay Robin Padilla, maaaring maging parang bula na lang. Yan ang mga inaasahan niyan, mga boss, chief amo, sir. Di ba? Committee na pinamumunuan ni Senator Pia Cayetano at ang subcommittee. Wala na yun. Wala nang naniniwala doon. Pati nga yung anak ni Loren Legarda, mas ang credit kay Erwin Tulfo. Nagsabi pa na baka gusto nyong tulungan ko kayo, para doon sa mga flood control. Diyos ko.
Ang dami mga paikot ho nitong mga ito, mga kababayan. chairman na si Senator Rodante Marcoleta. Oh, Na hinanap po namin sila ay wala sila ngayon, kaya bilang miyembro ng Blue Ribbon, sa kanya ko ihahatid ang aking mensahe. Magsusumite po kami kay Senator Robin Padilla ang ng pangalan ng 14 na mga dating Marines at dating empleyado rin ni Ginoong Zaldico na nagtrabaho at natawag ding basurero na yan, dagdag. Dagdag na naman. Dami yung taong ganyan ah. Ang putek kayo, talaga naman, hindi kayo natuto kay Orly Gutesa. No? Si Orly Gutesa, nag-iisa na lang ho, mga kababayan. Nung mga panahon na surprise visitor o surprise kung ano at chuchuchu yung tawag kay Orly Gutesa, nag-iisa na lang ho, mga kababayan, mga boss chief mo, sir. Sablay-sablay pa yung sinasabi. Ngayon, dumali pa itong mga ito ng 18 tao. 18 tao, mga kababayan, at pinangalanan daw nila na 18 Marines daw po, 18 Marines, no? Para medyo matindi nga naman. Ako, mga Marines, ayun, tignan. Kaso, bukayo, mga bossing, yung iba naman daw po dyan, hindi naman Marines. Yung iba daw po dyan, mga kababayan, baka yung ibang tambay lang din dyan eh. Tignan mo, sabi ni Unlonely TV, 14 mga tambay. Yun, attorney Kupal. Kupal ka daw, baligod. Oh. Di ba? Ngayon, magdadagdag pa kayo ng 14. Tapos ano, gagawin ninyo? Yung 14, tsaka yung 18, hindi magsasalita. Si baligod na naman ang magsasalita. Anak ng putik na yan, ano. Ginagawa niyo talagang tulongge sa mamamayang Pilipino. nagde-deliver din ng pera sa iba't ibang mga personalidad. At ang pangalan ng 14 na ito ay isusumite ko kay Senator Robin Padilla. Yung uto-uto naman si Robin Padilla. Naniniwala no? Malapit ka na, Attorney Baligod. Oh, baliktad. At siya na po ang bahalang mag-submit sa kanyang committee. No? At itong 14 po na ito ay handa silang tumalima sa anumang sabpina o imbitasyon po na manggagaling sa Senado para magbigay din ng kanilang dalal. Brad, kayo naman napakasimple lang eh. Sabi ko nga sa inyo, yung iba ninyong mga DDS, wala na, nawawala na ng pag-asa sa inyo. Paano? Puro kayo kakulkulan yung mga pinagsasasabi at pinagagagawa ninyo. No, nakikita ko mga kababayan na yung ibang mga DDS, wala na. No? Lantang gulay na ho dahil nga ito yung huling pag-asa nila, 18 marites, puro iba-iba pa po ang mga sinasabi. Ngayon, dadagdagan pa. Oh. May 14 pa. Ano yan? 14 ano yan? 14 mga humihit-hit ng mga ipinagbabawal na gamot. Oh, mahilig kayo sa 14. Laman tungkol sa pagde-deliver ng mga maleta na ito. So, nailabas na po namin ang 18, ipapaimbita namin ang 14 pa, at Papuntahin mo na dun sa totoong Blue Ribbon Committee. No, para paniwalaan kayo ng mamamayang Pilipino. Hindi yung kung saan-saan lang ang punta ninyo. Hindi yung puro doon sa mga kakampi ninyo ang takbuhan ninyo. Ganun lang yung baligod. Anak ng putik ka talaga, oh. kung hindi pa ho kayo kontento, ay meron pa pong 7 na handang magtestigo rin. Ihuhuli ko lamang po yung 7 dahil May paudlot-udlot pa. O 18, sabi ni Joel Q, Cereza Force, 18 kargador plus 14 na kupal. Hindi, meron pa daw 7, oh. Dadagdag pa daw ng 7. nasa isang maselan silang kalagayan na kung sa tingin Ano yan, nasa Kipay ni Roque? Nasa maselang kalagayan? ko makumbinsi naman ang ating mga mamamayan ay sapat na po yun. So yan lamang po at maraming salamat sa inyong lahat. So sir, wala kayong makumbinsi. Ultimo nga yung barilan doon sa Senado, walang nangyayari. Hindi nyo mapaniwala di ba? Sabi ni Russell Pelobello, totoo ito ha, busted na nga kayo, dadagdagan nyo pa. Papahirapin lalo ang buhay. Di ba? Baligod. Ganito ang gawin ninyo.
no? Kung ito ginawa niyo sa umpisa pa lang, hindi si ano, hindi si, Gutesa, isa din bobo yun, eh. 'Di ba? Kakaunti na lang yung kakabisaduhan, eh, ano, nataranta pa at mali-mali pa yung mga sinasabi. Dapat pumili kayo nung napakatalino at magaling mag-memorize, 'no? Magaling magkabisado, tapos isa lang. 'Di ba, isa lang. Tapos ngayon, nasa likod ka lang nung tao na yun, 'no? Kasi ngayon ang nakikita namin, ni-18 ninyo, pagkarami-raming tao. Oh, pagkadami-daming tao, 'di ho ba mga kababayan? Ngayon, kabado sila na pagsalitain. Eto pong 18 marites na ito, AKA 18 Barbie. Oh, kaya po ang ginagawa ni Baligod, siya yung mismong nagsasalita lang, 'di ba? Kung may isa kang tao na matalino, hindi kagaya ni Orly Gutesa na bobo, 'di ba? Eh di, yun, makikita namin, ay naku, o ayan, yan yung, testigo, yan yung nagdadala, yan yung, tao na nakakapagsabi na may mga mali-maleta, tapos nasa likod lang yung attorney niya na si Baligod. 'Di ho ba mga kababayan, mas kapani-paniwala. Ewan ko, sino nag-isip nito? Tapos 5 milyon kada isang tao, kada isang ulo, diyaan sa 18 marites na yan? Anak ng putik, ang dami, ang daming pera. Sabi ni, Ma'am Pay Nobia, "Oh, Sir Mark tinuturuan mo, eh." Hindi, kaya lang ho bistado na po kasi sila, eh. 'Di ba sabi ni Ronald Dizon, painumin ng Memory Plus yung 18 kargador. Correct, mahina ang ulo. Ano po, ano ba 'yan, galing kay Rodante Marcoleta? Oh, kaya natatawag na ano, lowest rank ng ano, pagiging abogado, eh. Biruin mo, sila-sila naman 'yan, eh, 'di po ba? Marcoleta, Defensor, si Baligod, itong 18 marites, sila-sila ho magkakasama diyan. Sino po ang pinakamataas na may katungkulan diyan? O baka si Marcoleta. Baka si Marcoleta ang nagturo, ganito, gumawa tayo ng 18 marites. Okey na yung isa, 'no? Yung kay Orly Gutesa, shoot sana yun, eh. Kung hindi bobo si Gutesa. Eh, kaso bobo, mahina ang ulo. Siguro ang akala nila, ang mga Pilipino mahina din ang ulo, 'di ho ba? Raleigh Carlenga, 18 tao, pero hindi naman, makakuha ng maayos na kasagutan, correct po, 'no? O kaya ipit po sila sa ganyan. Sabi ni Kulngot, ano pa ang aasahan sa mga DDS? Lahat 'yan bobo. Ay, lahat daw kayo mga DDS bobo, oh. Grabe naman 'to si Kulnot, oh. Sir, to clarify, after po this press con, pupunta po ba kayo sa Yes. Sir, do you want Senator Erwin to inhibit? By rules of decency, he should. What would you request, sir, sa hearing mamaya na mag-inhibit siya? Well, we will manifest what I said to Sabi ni Milagros Rombawa, saan ka nakakita na imbis yung resource person ang sasagot, si attorney ang sumasagot? Correct. Wala pong iba, kundi yun po ay doon sa kabalbalan ni Rodante Marcoleta. Diba? Tayo po, sanay tayong makanood ng mga ganyan, mga pagharap po sa Senado at pagharap po sa Kongreso. Nasaan po yung mga attorney nila? Nandoon lang po sa likod, mga kababayan. At etong mga 18 marites ang dapat nagsasalita. Pero dito, baliktad. Pati po doon kay Rodante Marcoleta, baliktad do, mga kababayan.